Tiniyak ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na may nakalaang pondo ang pamahalaan sa mga oras na may mahalagang pangailangan ang bawat buwan. Narito ang ulat ni Emil Carrion. Lalo pang pinagbubuti ng pamahalaan ang pag-ayuda sa ordinaryong Juan at Juana sa larangan ng kakulangang pinansyal. Tustos sa mga medical emergencies ay nakaantabay ang PCSO o ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito ang nasa frontline ika nga para sa pondo ng gobyerno para ipangtulong sa mga higit na nangangailangang sektor. Unang-una ay ang ating revenue enhancement para lalong lumaking ating revenue dahil ang PCSO hindi kumukuha ng pera sa gobyerno. Right. Kami ay revenue generating. No? Yes. Pangalawa naman, of course, with revenue enhancement, expansion of our charity services. Yeah. Kaya yearly, kami nagbubukas ng mga 6 branches nationwide para mas mapalapit ang serbisyo ng PCSO sa mga kababayan natin, lalo na sa mga probinsya like Visayas, mga island provinces yan, para imbis na mag-ferry pa sila, para humingi lamang ng tulong, tayo nagbubukas sa mga branch offices doon. Sa Mindanao naman, alam natin na masyadong malalayo, no? Mga 6 na oras, 8 oras, Yes. 12 oras to go from one province to another. Meron na tayong 9 na branch offices sa Mindanao. Sa mga pagsubok ng kalusugan ay madalas apektado ang produktibong mamamayan. Ito ang importanteng gampanin ng PCSO, maging sa mga said sa kakayahan at iniipit pa ng mga medical institutions. Alam niyo, ang mga ospital ay maski na palabas na ang pasyente at may kulang pa, you can always write a promissory note. Ayaw nila na. Alam mo, hindi ko lang alam, pero alam ko bawal yun. Yes. Una-una tulad pag may namatay. Hindi pwedeng i-hold ng ospital ang bangkay, lalo na kung ang funeral Services, andyan dyan. services nandiyan na have to give the body. Kaya naman sa mga simple o masalimuot na sitwasyon, may nakaantabay na kamay ang pamahalaan. Ang gusto ko lang ipaalam ay wala tayong tinatanggihan. Yun. Pero ang PCSO is really here to help augment the medical burdens. Hindi natin binibigay yung buong amount, lalo na kung hindi naman indigent yung humingi. Yun, But we're here to help augment the medical burdens of each individual. Yeah. Una-una, meron tayong socio-economic evaluation na ginagawa. So, kung based on the balance, kung 20%, 40%, 60%, 80% or 100% based diyan sa mga needs na pangangailangan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carrion.